Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa isang mapagpalang Biyernes ng pag-uusap tungkol dito sa ating new normal in the services workplace. Tayo po ay nagbo-broadcast ngayong Friday, pero hindi po Friday ang ating regular broadcast kung hindi Miyerkules. It just so happen na available po yung ating guest ngayong gabi. And last Wednesday naman po ay mayroon tayong mga ibang importanteng dinaluhan na pagtitipon. So ganun pa man, welcome po dito sa ating FCIE Workplace Ministry. Meron po tayong dalawang guest ngayon. Kung mababatid nyo itong nakaraan nating dalawang broadcast sa services industry, particularly sa academe, nauna po nating naging guest si Brother Jenrick, isang public school teacher handling English class. And the next week ay naging guest po natin si Dr. Alvin Crudo, isa pong professor sa MHSI at sa De La Salle University, Dasmariñas. At ngayong gabi po ay mapalad tayo na magkaroon ng guest ang presidente at ng St. Paul Technological Institute dito sa Governor's Drive, Dasmariñas, Cavite. Kasama po ang kanyang school principal. So, ayan po, abangan nyo po. At tatawagin ko yung aking co-host, si Kuya Edgar. Kuya Edgar, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Sir Vic. Yan. Welcome, Kuya Edgar. Masagandang pagkapala sa ating ngayong gabi dahil sa nagpaunlak na magigiting at mabayabait nating mga bisita. Yes. So, magpakilala ka muna, Kuya Edgar. Meron tayong mga bagong manonood. Okay, marami pong salamat. Ako nga pala si Brother Edgar Raquino ng 13 Martires City, isang volunteer workers ng CCF General Trias. At kasalukuyan din co-host ni Sir Vic Marasigan sa kanyang programang ito na maghahatid sa inyo ng konting kalaman sa pamamagitan ng aming mga bisita. Yun lamang po. Thank you, Kuya Edgar. Sa ating pong mga manonood live dito sa Facebook, feel free po kayo na mag-comment o mag-send ng inyong suggestion. Actually, ang ating pong programa ay malayo ang nararating mula dito sa Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo. Meron tayong mga viewers from Australia, from Dubai, from US, from London. Meron din pong ngayon, actually, nandito yung aking inaanak. Sabi niya, magandang gabi po, Ninong. Si Cora Porto, Proelda, taga Batangas po ito. So para po sa ating mga bagong manonood at nakikinig, ang programa pong ito ay tinatawag nating FCIE Workplace Ministry. Ang mission po nito ay mag-interview at makapag-share ng mga experiences na nakaka-inspire at nakaka-encourage sa ating mga kapatiran, sa ating mga manonood. Dahil po nung tumama sa atin ang COVID-19 pandemic, marami po sa ating mga kababayan ang nalidepress. Marami po ang mawala ng trabaho. Ang totoo niyan, dito lang po sa aming lugar sa FCIE, ay halos 8,000 na workers po ang nawala ng trabaho. At araw-araw sila ay nakikipagsapalaran na magkaroon ng panibagong trabaho. So layunin po ng programa natin po na magbigay ng inspirasyon at ng mga experience na makakatulong sa ating mga kapatiran, sa ating mga manonood. So again, hindi ko na po patatagalin, tatawagin ko po ang ating guest, si ayan po, good evening po, Engineer Nelson Remulla. Good evening. Yan po. Ang ating pong guest ngayon ay President ng St. Paul Technology of Cavite, dito po sa Governor's Drive, Dasmariñas, Cavite. So, sir, pwede po bang magpakilala kayo ng kaunti sa ating mga manonood? Yes. Thank you, Brother Vic.
And it is an honor to be one of your guests tonight sa programa mo na FCIE Workplace Ministry Live. Thank you so much for having me here. I'm so happy. Anyway, sa ating pong mga, and also, magandang gabi kay Brother Edgar. And, siyempre, sa million-million mong mga followers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Anyway, I am Engineer Nelson Remulla, the President of Technological Institute of Cavite Incorporated. And I've been for almost 25 years in construction industry. So I'm so happy today na sinasabi ko nga kay Brother Vic na ma-share namin kung ano ang ating dapat gawin sa new normal na kinakaharap ng ating lipunan. Thank you. Yeah. Thank you, Engineer. At tatawagin ko naman yung ating susunod na guest, ang kanang kamay ni Engineer, si Dr. Jimenez. So, Kuya Edgar, i-interview mo nga si... Yes, thank you, Sir Vic. Welcome, Dr. Jonathan Jimenez. God bless po sa inyo. At kami po ay nagpapasalamat sa pagpaunlak nyo sa gabing ito. At nais naming makilala muna kayo bago nyo i-present ang inyong mga inihandang sikreto. Yeah. Magandang gabi po, Brother Edgar. Maraming salamat po at inimbitahan po ninyo kami sa inyong programa ngayong gabi. At sana po maiambag kami sa layunin ng inyong programa. So by the way, I am Dr. Jonathan S. Jimenez. Doctor po ako ng Alternative Medicine. So hindi po ako yung Western Medicine, kundi Alternative Medicine. And at the same time, educator po ako. Ako po ang tumatayong school principal ng St. Paul Technological Institute of Cavite. Diyan po sa Langkaan 1 sa Dasmariñas City, Cavite. Magandang gabi po. Gandang gabi rin po at naway tamasahin niyo yung masaganang pagpapala sa gabing ito. Back to you. Thank you, Doc Jimenez and Kuya Edgar. So ayan, nandito rin po yung isa nating kasama, si Tom, ang regular nating host ng FCIE Workplace Ministry. At this point, bago tayo magpatuloy, ay iniimbitahan ko muna si Brother Edgar upang pamunuan tayo sa ating opening prayer. Okay. Let's welcome the Holy Spirit tonight. Pumikit tayo kahit ilang segundo lang. Kausapin natin si Lord. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi magbabago. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Panginoon, abutin mo ang bawat kaluluwang buhay sa gabing ito, Panginoon. 10 ng kanilang mga sambahayan, Panginoon, sa aming mga viewers sa gabing ito. Naway ipaabot mo, Panginoon, ang masaganang pagpapala sa kanila. At pahintulutan mo po sila na maunawaan nila ang mga tatalakayin ng aming mga magigiting na bisita sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga salitang mamutawi sa aming mga labi sa gabing ito. Sawayin mo po kami sa mga bagay na hindi nakakalugod, Panginoon. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa mansulok ng mundong ito, ang mga nakikinig. At pahintulutan mo, Panginoon, na maabot ng kasulok-sulukan sa mundong ito ang mga mensaheng ito, Panginoon, sa pamamagitan ng internet connection. At inihiling din namin, Panginoon, na sawayin mo ang mga distraction, ang mga power interruption, Panginoon, na magaganap sa gabing ito. Marami pong salamat, Ama, sa iyo ang kaluwalhatian at kapangyarihan. Pasasalamat at pagsamba sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. 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 Okay. Thank you, Kuya Edgar. Yes. Marami na tayong manonood. Ang sabi ni Engineer Remulla,
ay nasa 20 million na yung ating nanonood ngayon. Wow, praise God. So, pwede ko nang bigyan ng kaunting background dahil marami na tayong mga viewers kung ano po yung ating ni-expect ngayong gabi. Actually, ang guest po natin ngayong gabi ay without his permission ay ichichismis ko na. Siya po ay isang pinagpipitagang ng businessman dito sa ating bayan sa Cavite. Siya po ay isang nag-aaral ng MBA sa Asia Institute of Management. Kaya marami po tayong matututunan ngayong gabi kung ano ang kanyang pananaw sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. At matagal na po siya na nasa isip ko na maimbitahan upang ma-share sa atin kung ano ang kanyang vision, kung ano yung kanyang perspective sa kaganapan nitong pandemic natin. Nung mga nakaraang 2 linggo, naihayag ko po sa inyo kung ano yung mga nararamdaman namin problema. Ako mismo personally sa aking mga anak, sa aking mga pamangkin, kung paanong ang mga bata ay natatakot na pumasok sa eskwela, kung paanong ang mga magulang ay mas lubos na natatakot na papasukin ang kanilang mga anak sa eskwela. Unang-una dahil sa banta ng virus. Pangalawa ay yung panibagong challenge na nagmumove tayo from face-to-face classroom discussion into 100% online learning. So, nandito po si Engineer Nelson Rimulya upang mag-share, upang mabawasan ang ating agam-agam tungkol dito sa aking mga nabanggit na ito. So, stay put lang po kayo dyan. Upo lang kayo at kumuha po yung mga makakaing snacks dahil sa marami po tayong matututunan dito sa ating mga guest ngayon. Okay, Engineer, meron kaya tang mga pinatupad na mga bagong protocol dito sa inyong eskwelahan? At I understand, magsisimula na kayo sa Lunes ng inyong school year. So, pwede mo bang ma-share sa amin ng maiksing panahon yung inyong mga new protocols sa new normal? Alright. So, bago ko i-discuss yung ating protocol na ginawa after a month nang tayo naka-lockdown, pero I will share first tungkol sa ating mga magulang. Ang nangyayari ngayon sa ating lipunan o nangyayari sa ating bansa ngayon, ito ay hindi singular act of someone. Ito ay collective effort. We need to work together. Hindi natin pwedeng iasa lamang kay government. Kailangan lahat ng stakeholder ng ating education ay sama-sama. First, andyan ang government. Pangalawa, naandito ang ating institution, ang ating mga schools. Ikatlo, siyempre, ang pinakamahalaga ay yung kayo, mga parents. And last, yung ating mga students. Ito po yung ecosystem o stakeholder na nagko-comprise in order na magkaroon tayo ng isang solusyon dito sa nararamdaman natin. Hindi po tayo pwedeng matakot. Yun po yung sinasabi namin. Pag natakot na tayo at wala nang movement na nangyari, paano po natin maitutuloy yung generasyon ngayon sa next generation? Which is yung generation ng ating binibigyan ng tamang edukasyon ngayon, ito yung ating mga kabataan. Meron akong na-prepare na slides. Okay. So, i-ano natin yung slide mo, Okay. Oo. Ayan. So, ito yung aming na-prepare, yung Learning Continuity at St. Paul Technological Institute of Cavite. Okay, slides 1. So, daanin ko na lang to, Brother Vic, Brother Edgar, sa isang simpleng explanation para mas lalong maintindihan ng ating mga parents at the same time, kung meron din naman tayong mga viewers na mga institution or school and of course yung ating learners, which is very important in our discussion. Okay? Okay, i-lock na natin. Okay.
So daanin ko to. Gusto mo ba, Brother Vic, na daanin natin sa mathematics? Okay lang. Maganda yan. Kasi talagang sa bagay, ako yung engineer din. Ang alam ko lang ay x plus y is equal z. Oo. Kaso, pag sinabi naming mathematics kay Simple, we make it easy para Wow. naiintindihan ng ating mga bata. Okay. Wow. So, ito yung approach. Dadaanin ko na lang sa isang kwento para mas madaling maintindihan ng ating mga viewers, especially yung ating parents. Okay? Ang scenario ay, for example, ako yun. So, papunta ako ng Bicol. Okay. Alright? So, siyempre, kailangan kong gumising ng mas maaga. So, I need to prepare early. And then, together with my family. So, kailangan i-drive ko yung sasakyan. So, ang speed ko ay about 80 kilometers, less yung ating traffic. Okay. So, from Dasmariñas, dumaan ako sa SLEX. Mhm. And then, sa end ng SLEX, nagkaroon ako ng nakita ko kulang na yung aking gasoline o yung aking diesel. So, I need to stop sa Santo Tomas, Batangas. Doon sa isang station para magpa-gas up. And then, siyempre, sinabi ng sir, pwede nyo pong i-off mo muna yung inyong engine. Okay. Okay? So, nung in-off mo yung engine, nagpa-gas up na ako, nag-off the sudden, nung nire-restart ko na siya, nung ni-start ko yung aking engine, hindi na siya na-start. Okay. So, meaning, may naging problem. Yes. So, same kay St. Paul na or sa panahon natin ngayon, may may problema tayong hinaharap, which is yung nagkaroon tayo ng disruption, which is the disruptive technology, and at the same time, meron tayong kinakaharap na pandemic. So all of us, stop. Wala tayong magawa. The government told us, you need to stop because kung hindi, contagious tong ating virus ngayon, definitely, hindi pa pwede dahil madaling magkahawanan. So, nung aking ni-start yung engine, hindi ko siya kaya. So, this is slides 2. Okay. Okay. So, we need to restart everything and be ready to take off. So nung ni-start ko yung engine, hindi kaya. Then I found out na mahina ang battery. Oh. Wala na siyang battery. So I talked to the driver, yung mechanics ng gasoline station, and then kailangan ko replacement. Mhm. So kailangan ko ma-replace yung battery in order to restart the engine. So after na ma-restart, at na-start na, napalitan na natin to ng battery. So what's next? Ano ang susunod? Mhm. Yung po ba, bigla tayong tatakbo? No. So kailangan, slides 2. So kailangan mayroong response. Right? Kailangan may response. Ngayon kasi, stand still ang everybody. So we need to response sa sitwasyon ngayon. To call the action of change. It is now or never. So once na nilagay natin si battery, bagong battery, agad ba tayo tatakbo? No, we need to respond. Doon sa layman's term, kailangan natin yung engine, kailangan may redondo. So kailangan natin may response. You start it and yung machine magre-respond siya. Hindi ka agad siya tatakbo. So kailangan makondisyon natin sa right timing yung engine. Okay. Now, correlate natin sa present time. Kailangan natin, itong nararamdaman natin sa panahon ngayon, we need to respond immediately. We cannot wait. We cannot wait.
So yung pag-response natin napakaganda. The same doon sa machine na kailangan paglagay natin ng battery because of the disruption, walang battery. So nilagyan ng bago. So ito yung bagong sistema papasok natin. We need to act, we need to respond. So start. Now, nasa timing na yung machine. Nasa timing na yung engine. So nasa slide 3 yung ating, please, okay. So, after the recovery, so syempre masaya ka. Nakita mo, meron ng solusyon. So na-recover mo the loss of opportunity while there is still a chance. So ibig sabihin yung family ko hindi pa rin siya nalungkot because we can continue at 8 p.m. ng gabi o ng night. Kailangan nasa Mayon Volcano kami. So yun ang aming target. So because of the disruption, again, nagkaroon tayo ng paghinto. So kailangan natin, we need to stop and then find solution. Then afterwards, we have this solution and then we need to go. So again, nasa recovery na tayo. Okay. So we need to recover. Kasi yung lost opportunity, we need to continue doing it. Wala no stopping. Kasi kung nandoon yung afraid tayo, lagi tayo natatakot, na feeling, hindi kaya ng students, hindi kaya ng parents, hindi kaya ni government, hindi kaya ni institution. Wala tayong magagawa. Kundi nakatigil. Pero once na tayo ay nagkaroon ng restart, again, nagkaroon tayo nitong sinasabi nating response and naka-recover tayo. So what's next? What's next? Slide 4. So again, yung slides 4 natin, naka-recover tayo, we need to resume smoothly yung ating traveling. From Santo Tomas, Batangas, then Laguna, then Quezon, then after Quezon, we have the Camarines Norte, then after Camarines Norte, ayun na, Camarines Sur. So marireach ko, mag-resume tayo doon sa new normal na na-assign sa atin ngayon. Ibig sabihin, we go to next normal. Kasi ni-resume natin ang ating movement. Iyan yung process na after a month ng COVID, ng lockdown, nagkaroon kami ng replanning. So, nag-restart, response, recover, resume, and huwag matakot. Again, nasabi ko, this is not a singular act of one organization. Ito ay collective work natin together. Kasi tayo ay nasa isang society. Hindi po pwede, okay, government, ikaw lamang, o ikaw school because you are knowledgeable, ikaw lamang, kami parents, alam mo parents, ikaw ang pinakamahalaga dito. Kasi sa new normal, kailangan yung guidance mo ng ating mga learners, especially sa elementary, pre-elementary, elementary level. Kailangan po kayo ngayon. Mamaya, sasagutin po natin mga katanungan nyo kung paano, dahil alam po na sasabihin nyo sa amin, hindi po kami marunong sa technology. Yan ay sasagutin natin mamaya. Kung paano kayo magiging align o magmamigrate into the tribe of the new generation. Ayun po. So, yan po yung approach namin. Sana naintindihan nyo, especially sa ating parents and learners, na ang approach dapat sama-sama tayo. Thank you, Brother Vic. Sige, thank you, Engineer. Nakakatuwa naman at kabisadong-kamisado mo yung mga bayan na dadaanan patungong Bicol. Kasi Brother Vic, alam mo naman from Lawag, from up north and down south, puro may projects tayo dyan hanggang Sorsogon. So lahat ng ating mga kababayan, naaabot natin. Ibig sabihin, nakikita ko sila kung ano yung mga lives nila. Siyempre, I'm so happy to touch kung ano meron sila. At para na-share ko rin tayo as Caviteño na we are one, we are united. Kahit na andoon ka sa dulo, ay whatever na ma-share natin, gawin natin in order to have progress. Kasi hindi po pwede sa Cavite lang o specifically sa Dasmariñas City ang progress. It should be all over sa ating country. Pero yan ang aking scoop from
Norte, kina Marcos doon, and down to kina Robredo dito sa ating sa President Robredo. Ayan, lahat nararating natin yan. I'm so Yeah. happy. I'm so happy doon sa work ko as engineer. Aside from sa school. Pero siyempre, dapat lagi tayong masaya para lagi tayo may positive thinking lagi, always, para lahat, wala tayong problem na hindi na solve. Oo. Thank you, brother. So, Kuya Edgar, Tom, ako muna ang magtatanong, ano? Actually, meron na agad akong isang takeaway sa maiksing presentation ng ating guest, ano? Nakikita ko at nararamdaman ko bilang isang leader na napakaganda ng pananaw ni Engineer Nelson. Nakikita ko kasi na the way he used yung analogy ng pag-travel mula sa Cavite hanggang Bicol, talagang kabisado niya yung mga hihintuan and kung paano na-restore niya yung kanyang sasakyan. Una muna, na-identify niya yung problem, battery, and then ni-restore, ni-resume, gumawa ng action, nagpatuloy. Alam mo, ang isang sinisimbolo noon ay ang isang pagiging tunay na leader. Kasi ang leader, dapat alam niya yung direksyon, alam niya yung goal, yung pupuntahan, at alam niya yung mga dadaanan niya. So nakikita ko kay Engineer Nelson na talagang bilang leader, malayo ang mararating ng kanyang mga hinahawakang kumpanya. Kasi kabisado niya. So mapalad ang mga nag-aaral diyan sa St. Paul, mapalad ang mga magulang na nagtiwala ng kanilang mga anak diyan sa St. Paul dahil simpleng pananalita pa lang ng inyong presidente ay nakikita ko kung saan mapupunta ang direksyon ng inyong mga anak. Thank you, Engineer. Na-bless ako sa sharing mo. Okay, Edgar, ikaw naman ang magtanong kay ating guest. Oo, ang ganda nung illustration niya doon sa sasakyan. Palibasa ako nakakaindi ako sa pagmemekaniko. So, at saka hilig ko rin yung sasakyan. So, may napulot akong aral. Kasi ako pagka na-trace up ko na yung sakit, siyempre, pag-start, laban agad. Oo. Pero yung response na niya talagang napakaganda yung daloy. Na hindi yung nagmamadali, hindi yung very excited ka, kundi meron kang target sa dulo. Kumbaga katulad dito, experience namin, lockdown buong mundo. Yung seafarers ko hindi nakasampa, na-hold. Tapos yung nagtatrabaho sa City of Dreams, lockdown din sila. So wala na kami income. So yung sabi niya kanina, be positive. Positive na lang kami sa Panginoon, umaasa. Kasi sabi naman ni Lord, gano'n dun eh. Huwag kang matakot. Kung yung mga maya nga, pinapakain ko, kayo pa kaya. Di ba? Sabi niya sa Bible. So, nakikita ko yung pagka-positive thinking ni Engineer. Nakita ko rin dun sa sasakyan na hindi porke napaandar mo na yung sasakyan, takbo na. Kailangan talaga pag-aralan mo rin yung dadaanan mo. Katulad yan, na-identify na yung mga lugar kung saan siya pupunta. Katulad dun sa norte, dun sa lugar namin. Ilocano rin ako, Engineer eh. So, salamat naman at nakakarating ka doon. Ibabahagi mo yung mga magagandang experience mo, lalong-lalo na sa aral na tinapos mo na ibabahagi mo sa kanila. So, napakaganda yung merong kang tinatanaw sa dulo. Kaya kayong mga nakikinig na na-lockdown ngayon na wala pang trabaho, pag nag-resume, yan, kailangan may response tayo. Yun yung sinasabi na pag naka-recover na itong gobyerno natin kasi MGCQ na tayo. So, unti-unti, nagbubukas na yung mga ekonomiya natin. Huwag kayong magmadali, pray lang. Para hindi maligaga yung mga naatasan na nasa gobyerno para ipaghanda yung magandang pasok ng new normal natin. Kasi, sabi mo nga, Sir Vic, matatandaan ko, naniniwala pa ba kayo na babalik pa tayo sa normal? Di ba? Yes. So, about technology na yung pinag-uusapan. So, ibig sabihin, inihahanda lang tayo ng Panginoon para harapin natin yung bagong buhay natin na teknolohiya. Di ba, Engineer? Di ba ganon? Tama po yan. Computer. Natututo kami ngayon sa panahon ng lockdown kasi
Dati hindi ako marunong mag-operate ng computer sa Zoom. Ngayon, natututo na ako dahil kay Sir Vic. So katulad yan, naging kapatayan namin kayo, natututo kami doon sa mga magagandang insight nyo. So marami nanonood ngayon, may mga teacher pa. So nasa inyo kung i-encourage nyo sila, magandang encouragement sa mga teacher kasi kayo, presidente kayo ng school. Si Doc naman mamaya mag-present. So napakaganda. Para Brother Tom. Okay, thank you kay Edgar. Bago ko tawagin si Tom, ay hihinga ko muna ulit ng isang paliwanag ang ating guest. Kasi napakaganda ng analogy niya bilang isang driver ng sasakyan. Ay kahalintulad ng isang pagiging presidente ng kumpanya. Actually, si engineer ay hindi lang isang kumpanya, kundi maraming kumpanya ang hinahawakan. And base sa kanyang analogy, nakita ko kung paano niya patatakbuhin ang kanyang mga kumpanya. Hihingan ko lang ng sharing si engineer kung paano niya maipapaliwanag, kung paano niya patatakbuhin itong St. Paul sa ngayon. Sa new normal dahil ang isa sa naantig pa sa puso ko na paliwanag ni engineer ay kung yun yung mga anak ko, may college ako, may senior high school ako, at meron tayong mga guest na nakaraan dati na mga teacher ay tunay na kinakabahan at nagkakaroon ng agam-agam sa paggamit ng bagong teknolohiya. Pero nabanggit ni engineer kanina na how much more yung mga elementary at yung mga kinder, hindi ba? Paano gagamit ng computer yan? Paano mag-go-online yan? So tingnan natin ang paliwanag ni Engineer Nelson. Right? Okay. Thank you, Brother Vic. Alright. To be honest, yung sitwasyon ngayon na kinakaharap natin, 2-3 years ago, naandun na kami. So para lang talagang pinabilis ng COVID yung paggamit ng technology. We do believe sa amin sa St. Paul, meron lang kaming 4 areas of focus. Ang una diyan, number 1 sa amin ay yung communication. Number 2, science. Okay. Number 3, mathematics. Okay. And application and technology. This is our 4 areas of focus. So, meaning, sabi nga natin, Brother Vic, Brother Edgar kanina, na sino natatakot sa technology, actually, nai-advance na namin. Yung supposed to be na nangyayari ngayon, ay nai-advance na namin 2-3 years ago. So, for us, it is so easy for our student to accept, to adapt in the new normal. Wow. And even our parents. Kaya yung mga previous speeches ko na sinasabi, who are afraid of the technology? Those who cannot use laptop. Pero noon sinasabi ko, Mami, kailangan na natin mag-adapt. Kasi wala naman tayong pupuntahan kundi itong bagong henerasyon na to, which is nasa modern tayo na we're using so many technologies. Every month, every 3 months nagbabago ang technology. So we need to be aligned. I said a while ago, we need to migrate in this new tribe. Na ang nag-i-influence sa atin ngayon ay technology. But kay St. Paul, ito yung aming distinct character na inuuna namin ang pagmomold ng magandang kaugalian sa aming students. Okay. Characters first. Kasi we do believe knowledge without good character is nothing. Okay. It's dangerous. Kaya I am so proud to tell to everyone na in spite of na nararanasan ng ating mga kasama sa industry, sa education, sabi nila, engineer, mababa ang aming enrollment. Because of the economic slowdown, situation, pandemic, etc. All the reason, kaya nanghihina. Sabi ko po, sa amin, sa institution, kung ano yung number namin, mukhang malalampasan namin pa yung aming population last year. Wow. Because of the
use of technology. Look at our website. So lahat ng activities namin ay naandun. So doon nakikita kung ano si St. Paul. And we are very ready for this coming Monday na yung aming opening. So Okay. yung elementary na sinasabi natin o yung pre-LM, paano mahirap, naka-ready po ang design at kami rin po ang nag-design ng aming curriculum. Of course, nandiyan ang aking member ng Exicom, si Mr. Jonathan, talagang expert yan when it comes to sa educational matter. Mamaya may papaliwanag niya yun, pero I am so happy to announce na naka-adapt ang institution sa bagong new normal, sa ating ginagalawan ngayon. I am so happy. Ayun. Okay. Thank you, Engineer. So at this time, Tom, ikaw naman, can you sa isang maiksing panayam, ano ang takeaways mo Apo. sa Ang takeaways ko po, takeaways ko po sa kay Engineer Nelson is always think positive. Right. Tsaka harapin mo yung problema with a smile. Tsaka yung output mo laging towards goal. Kasi katulad nung audit week natin ngayon, Sir Vic, share ko lang din sa mga manonood. So, andyan i-audit ka. Pero dapat masaya ka. Kasi may opportunity ka to improve yourself, to improve the company, to improve your department. At sabi nga rin ni Engineer Nelson is to improve your character. So, once na humaharap ka si auditor, hindi ka dapat kinakabahan eh. Ganun din sa problema. Sa bawat problema natin, hindi ka kinakabahan dapat. Lagi kang ngumiti. Kasi yung mga problema natin yan, nagiging blessings afterwards. Hindi natin alam kanina na papasa tayo sa audit. Diba, sir? Ganun din. Sa mga hinaharap natin problema, akala natin sa umpisa, hindi natin kaya yan. Hindi natin malalampasan yan. Pero once na natapos mo, sisiw lang pala, ganun lang pala yon. Pero may natutunan ka pa rin at the end na pwede mong gawing pagbabago, pwede mong i-upgrade yung sarili mo at i-adapt para makatulong sa iba. Okay. Yun po yung takeaways ko po. Okay, thank you. So, ang galing. Improve character at saka yung think positive. So, nakita natin ngayon na talagang ibang-iba ang St. Paul sa pamumuno ni Engineer Nelson. 3 years ang advance planning nila. And palagay ko, yung mga parents ay hindi na bibili ng laptop ngayon. Kasi mahal ang laptop ngayon. I think bumili na sila 3 years ago. Ganon, pinaka-advance. Kaya nakakatuwa naman, ano? And yun nga, ang isa, idadagdag ko lang din sa na-share ni Tom. Actually, before, ako din, ang aking learnings is always think positive. Pero nung nakasama ko si Kuya Edgar, medyo lagi ako napapatabi sa kanya. And nagiging pogi na rin ako, katulad niya. Nakakatabi mo si Kuya Edgar. Buti na lang, napapatabi din ako sa inyo, sir. Oo. Nakakahawa. Natutunan ko kay Kuya Edgar, bukod sa ating pagiging positive, ay napakahalaga din ng pagiging natin, faithful tayo dapat sa Panginoon. Kasi wala naman tayong ibang pangahawakan. Lahat ng galing natin is baliwala yan sa plano ng Panginoon sa buhay natin. So isa yon sa napakagandang pag-uusapan natin mamaya. And for the meantime, tatawagin natin yung kanang kamay ni Engineer Nelson para maipaliwanag naman niya in details kung ano yung mga ginagawa ng St. Paul. And bago yan, batiin muna natin itong ating mga manonood. Ito, magandang gabi po Ninong, sabi nitong aking inaanak, taga Batangas ito, si Cora Porto Pruelda, si G. Figueras, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito, si Jess. Kilala mo ba ito, Tom? Ito yung aking inaanak din ito eh. Blessed evening po. Kilala po. Si Jess ng Cyberpower dyan sa General Trias. Si Tom, siyempre, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Si Jenica Arangco, magandang gabi po. Engineer Nelson, kilala mo po si Jenica, Engineer? Palagay ko, kilala ko yan. Yan, Jenica, Si Rose, good evening and God bless po sa lahat. Evening.
Yeah, good evening, good evening. Have blessed evening po sa inyo. Si Treblig Paes, blessed evening po sa inyong lahat. Si Gilbert ito eh. And si Paul Mendoza, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung mga bumabati sa atin. Si Danny Bruce, magandang gabi po Sir Vic. Blessed, healthy, faithful, fruitful Friday. Ang galing si Brother Danny. Si Pepito Pin, magandang gabi po sa lahat. Si Arlene, so marami pong nanonood sa atin, engineer, Pasensya na, marami bumabati. Papatiin po natin sila lahat, Blessed evening po everyone sa FCIE Ministry. Si G. Ole, wow, galing naman. Sir Nelson, God bless po. And then ito, palagay ko, baka kilala ni engineer ito. Engineer, kilala mo ba ito? Sino yan? Yeah, Weng Alejandro Remulla. Kilala nila. My wife. Oh, my wife. Yun, may nakalagay na good evening, tapos may kiss. Happy, good evening po, Miss Weng. Salamat sa pagpapahiram mo sa amin kay Engineer Nelson. Ayan, si Danny Bruce, I learned something from Sir Nelson Remulla. To add a single quote about learning during this new normal, learning is a process of discovery, and a process never ends. Bruce Lee, life is a learning, but learning without realization or application is not learning at all. Sabi ni Danny Bruce, come to me and learn of me, Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you po, Brother Bruce. Si Ma'am Ann Buitre, good evening po. Watching from Hong Kong. Here po. Yan, kita nyo, sabi ko na. Naglalabasan na ang mga taga-ibang bansa, Mayroon din po kanina na Australia. Of course, si Kuya Edgar. Salamat po sa ating mga manonood. At babalikan po namin kayo mamaya. Meantime, tatawagin po natin ang ating susunod na guest. So, engineer, diyan ka muna sa ating sala, Magkape ka muna dyan. Marami kaming hinandang pagkain dyan, kaya lang lahat ay virtual. Hindi po matitipan. So, thank you. Thank you. Next speaker. Ayan po, ang ating next speaker. Kuya Edgar, pakilala mo ang ating next speaker. Okay, thank you Sir Vic. Ang next speaker po natin, walang iba kundi si Dr. Jonathan Jimenez. Ito po, siya po ang principal ng St. Paul sa Langkaan. So, say something about yourself, Doctor. Magandang gabi po, Brother Edgar, Brother Vic. Salamat po sa pag-i-invite again. So sa mga nanonood po ninyo, maraming magandang gabi po. Sana po stay safe po kayo lahat. At sana po ay yung katulad ng sinabi ng aming Pangulo kanina, always practice positivity in life. Yan, positive talaga. Yes. So, isama rin natin lagi Panginoon, ang Panginoon natin na gumagabay sa atin kasi sabi nga kanina, yung pinanggagalingan ng kalaman, dunong, knowledgeable, kung wala si Jesus Christ sa puso natin, baliwala daw lahat. So, napakagandang encouragement ng kay kapatid na Danny Bruce. So, Brother Tom, para sa iyo naman ang baka may tanong ka kay Doc. Dr. Jimenez. Introduce naman po, magandang gabi po ulit. Introduce nyo naman po yung daily routine nyo during this pandemic sa inyong new normal in St. Paul. Nakakatawa po ang aming daily routine kasi kung yung iba po ay busy sa pag-iisip ng kung ano ang gagawin para pakalabas ng kanilang mga tahanan, kami naman po ni Engineer Nelson at ng mga kasamahan namin sa St. Paul ang iniisip po namin ay kung paano po makakapagsimula ulit, paano po mag-respond doon sa call ng change, paano kami makaka-recover at syempre paano namin i-resume yung operation ng eskwelahan. Hindi po madali ang aming ginawa
Although sabi nga po ng Pangulo namin, 3 years na po namin itong pinag-uusapan, 3 years na po namin pinaplano. And then eventually, ganito ang nangyari, nagkaroon ng pandemic at parang sabi nga namin, napadali yung aming iniisip. Kaya lang, dahil napadali rin, syempre maraming mga challenges na napadagdag doon sa gawain namin. So katulad na lamang, hindi dahil ang nasa isip natin ay school, babalik tayo sa school na katulad ng dati. Gaya ng sinasabi namin, wala nang dati. Ang mayroon na lang ay yung ngayon. At kung matatapos man itong ngayon, ibang normal na ulit 'yon. Kasunod na normal na 'yon. So kailangan magpatuloy, hindi dapat huminto. So araw-araw kailangang may bagong matututuhan, kailangang araw-araw palakasin ang sarili. Palakasin ang syempre ang faith doon sa isa na mayroong kapangyarihan sa lahat ng ito. Siyempre, kailangan kung binalalakas natin ang ating sarili, kinakailangan binalalakas din natin ang health. At yan ang pangunahing routine namin sa St. Paul. Bago ang lahat, kalusugan muna. So kaya bago magsimula ang aming trabaho sa St. Paul, talagang mayroon muna kaming lecture paano ba lalabanan itong virus na to. So para po sa mga nakikinig natin, ito po ay isang bagay na dapat nating maintindihan tungkol sa pandemyang ito. Hindi po yung virus ang nakamamatay, kundi po yung ating takot. Yung ating takot na siyang nagdudulot ng stress sa atin, na siyang nagpapahina ng ating immune system. So kung wala naman po kayong pre-existing condition, wala naman po kayong sakit sa puso, wala naman po kayong sakit sa baga, wala po kayong cancer o kung ano man, yung chance po ninyo na mag-survive dito sa virus na ito ay napakataas. Pero kung hindi po talaga ninyo iingatan ang inyong sarili, kahit pa po ilang bakuna ang isaksak ninyo sa inyong katawan, ay hindi po kayo magsusurvive sa virus na ito. Dahil ang pumapatay po sa atin ay hindi talaga yung virus. Part yan ng ating ecosystem. Nandyan yan, palutang-lutang lang yan dyan sa ecosystem natin, sa environment natin. Pero tayo bilang mga tao, yung ating sarili dapat lagi nating inihahanda doon sa pagharap dito sa mga bagay na to na hindi natin nakikita. Natatandaan ko, sabi sa Bible, sabi ni Paul, mapalad yung mga taong naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. So mapalad yung mga taong naniniwala na mayroong coronavirus na inihahanda yung kanilang immune system. Hindi yung kanilang bulsa, hindi yung kung ano man na mapapagkakitaan nila. Unang-una, walang magagawa ang pera. Walang magagawa ang pera sa virus na ito. Pero ang ating gawa para makasurvive tayo dito. So yun ang unang-una naming ginagawa araw-araw sa eskwelahan. Hindi po pwedeng magsimula ang aming trabaho na hindi ako nag-conduct ng health assessment sa aking mga kasama. Hindi po pwedeng magsimula ang trabaho nang hindi nakapagbigay ng protocol or health coaching doon sa aking mga kasamahan. Dahil kahit anong galing ng tao, kung ang kanyang kalusugan naman ay hindi maganda, wala rin. Kahit pag-aano kasipag, wala rin yan once na tinamaan ng sakit. So yun ang aming first and foremost priority lagi sa aming eskwelahan. Okay, ang galing, Doc. So, ang ganda itong title ng iyong presentation. Forging Yes. Hope to Hurdle the Challenges of the New Normal to the Next Normal. Ito, na-amaze Yes, ako po. dito. Kuya Edgar, Tom, ang dinidiscuss natin ay new normal pa lang. Pero si Doc, meron ng next normal. Okay, Doc, Yes. i-present mo nga yung hinandang presentation. Yes po.
Okay. Sa St. Paul po, at kahit hindi sa St. Paul, ito yung napaka-importanting dapat nating tandaan bilang mga tao. Napakahalaga ng kaalaman. Sabi nga sa Bible, ang pumapatay sa aking bayan ay ang kawalan ng karunungan. So, dito sa atin, ang pumapatay din sa atin ay ang kawalan natin ng karunungan. So, kung bakit tayo natatakot na sumugal, mag-participate dito sa ating new normal education or new normal learning ay dahil kulang tayo doon sa ating pagkaunawa doon sa paano ba tayo magbe-behave dito sa new normal na ito. So, sabi nga namin dito, understanding how people behave nowadays as a response to the global pandemic is very important. Talagang hindi po pwedeng hindi natin naalamin paano ba nagbe-behave ang tao. By nature, ang tao, sabi ng mga Western philosopher, ang tao daw ay mayroong animalistic nature. Pero hindi ako naniniwala doon. Ang tao ay natural na kapag kakailangan niya ng pagkain, ay kakain siya. Ang tao kapag kakailangan niya ng tirahan, maghahanap siya ng tirahan. Ang tao pag may kailangan, hahanap siya ng paraan. So, ngayon, ano ang dahilan para matakot? Walang dahilan para matakot kung tayo ay mayroong sapat na karunungan. At ang karunungan natin sa 21st century nanggagaling sa data. At ang data natin nandyan lang po sa paligid. So, paano ko nasabi yan? Ito po yung kasunod na slide. Sabi po doon sa ating preparation na ginawa ay ano ba yung mga learning condition? Kasi pinag-aralan po namin muna ito as early March. Nagsimula na po kami ng pag-aaral dito sa new normal kasi nakikita na namin noong palang pagputok ng taal na mayroong mga posibleng mga disruption talaga na mangyayari. So kaya tinanong namin ang mga learners, hindi lamang sa St. Paul, kundi ito po ay ginawa namin sa buong Cavite. At ito yung nakita namin. Ang sabi nila, ang gusto nilang learning condition ay isang learning condition kung saan po pwede silang matuto, pwede silang kumita, at pwede rin silang maging productive at the same time. So, kalimitan ng mga estudyante, gustong mayroon silang mentor. Siyempre, hindi teacher. Ang gusto nila is mentor, yung magtuturo, yung gagabay sa kanila, magbibigay sa kanila ng inspiration to achieve more, to go into the next level. Kasi yun ang trabaho ng coach. So, hindi nangangahulugan na si Freddie Roach ay mas magaling kaysa kay Manny Pacquiao. Kundi, kailangan ni Manny Pacquiao ng coach para mas ma-enhance niya pa yung kanyang skills doon sa next level. So, yun ang gusto ng ating mga learner ngayon. Magkaroon sila ng coach na magmo-motivate sa kanila patungo sa next level. Kaya yun ang inihanda namin. So we call our teachers now as learning coaches rather than mere teachers. So masyado na kasing generic yung salitang teacher, kung kaya kailangan din naming mag-adapt sa new normal. Kailangan naming mag-adapt, magbagong bihis pagdating sa mga terminology natin na ginagamit sa education. So yan na yung next normal, Doc, ha? Yes po. Yan na po yung next normal natin. So ang sabi ng mga bata, tinanong namin, if ever na magkakaroon ng online classes or online learning, ilang oras ang kaya ninyong i-participate? At majority or malaking bahagi ng mga tinanong namin mga bata, ang sabi nila, hanggang 3 oras lamang ang kaya naming itagal sa harap ng computer. More than that, wala na. Hindi na namin kaya. So, kaya yes po, kaya ang ipin-prepare namin na learning condition ay yung hindi lalagpas ng 3 hours araw-araw. Okay? So, bakit? Kasi ang dami-daming expectation ng learners ngayon. Sa sobrang dami ng expectation ng learners, parang nakakalunod yung gusto
Pero bilang isang institusyon, hindi tayo para magbigay ng batas sa kanila, kundi para i-guide sila na maintindihan nila yung batas. It is not existence but coexistence with one another. Yun po yun. Okay. So sa kasunod pong slide, so yan po yung naging feature ng aming learning continuity plan sa St. Paul. So kailangan ang aming ang aming learning sa St. Paul ay maging self-paced and independent. So mayroong degree of freedom sa part ng mga learner na mamili at mag-decide kung ano ba yung akma sa gusto nilang mangyari. Kasi aminin natin sa hindi na iba ang takbo ng henerasyon ngayon. Ang kailangan natin ay i-guide sila, hindi kontrolin hindi upang kontrolin sila. Kasi sabi nga, it is the law of nature. Kapag kinontrol natin ang daloy ng tubig, hahanap at hahanap yan ng butas. At kapag kaya na nakahanap ng butas, yung maliit na butas, magsisimula doon ang isang malaking pagbaha. So, doon namin yan ibinase. Another is thematic, culture-based, and competency-based learning. Sabihin na natin na talagang totally binago namin ang way kung paano namin ituturo ang aming subjects sa St. Paul. Pero lahat po yan ay nakaangkla pa rin sa ating batas, nakaangkla pa rin po yan sa tinatawag nating competency-based learning. At syempre, sinusuportahan po natin yung thematic learning, yung culture-based learning, and also yung tinatawag nating phenomenon-based learning. Ano ba yung phenomenon-based learning na yan? So sa buong mundo, tanging ang Finland pa lamang ang nagsisimula nitong phenomenon-based learning na to. So phenomenon-based learning is an idea na kung saan sinasabi dito na hindi na mag-i-stay ang bata ng napakatagal sa classroom para lamang makinig sa guro, para makinig sa teacher. Ang bata ay mag-i-stay sa classroom kung siya ay katulong ng guro o katulong ng kanyang teacher sa pagtuklas ng bagong kaalaman, sa pag-solve ng isang problema. So kahit naman po sa bahay, hindi po ba mapapansin po ninyo yung ating mga anak, ayaw po nila ng daldal ng daldal yung nanay, yung tatay, mas gusto nila nag-uusap. Mayroon silang chance na magsalita at ipahayag yung kanilang nararamdaman. Sa ganun pong way, mas lalo pong nagiging matatag yung relationship sa loob ng family. So, iyan po ang aming ginawa. Another is productivity-oriented. So, gusto namin ng mga bata namin, habang natututo ay natututo rin na mag-produce ng pera, mag-produce ng kayamanan, mag-produce ng wealth. Bakit? Kaya nga natin sila pinag-aaral, kaya natin sila tinutustusan sa mga pangangailangan. Later on, maging marunong sila sa pagmamanage ng kanilang buhay. And sabihin na natin na ito ay materialist orientation, pero hindi. Ito ay practical. Upang maging mas matatag ang buhay ng isang estudyante o ng isang individual, kailangang ituro sa kanya kung paano niya pangangalagaan ang kanyang resources, paano niya gagamitin ng husto. Okay? Ang kasunod po ay compacted learning areas. So, totally nag-depart kami sa traditional classroom na may 8 subject, 7, 6 na subject araw-araw. Ginawa na lang po namin yung 4. Pero yung 4 po na yon, nandun pa rin po lahat ng subject. Pinagsama-sama lang namin according sa team. Kung anong team, kung anong cultural icon, kung anong phenomenon ang dapat na pag-aralan, ikinompak lang po namin yan doon. So, yan po yung feature ng St. Paul TIC's Learning Continuity Plan. Okay. Thank you. So, sa next slide po,
Um, okay. So, yan po yung aming 4 na learning packages. Kung mapapansin po ninyo dyan, clustered na po yung mga subject. So sa communication learning package, nandyan po ang English, ang Filipino, yung mother tongue, kasama na po dyan yung reading, writing, speaking, yung music, at of course, nandyan po yung values education. Doon naman po sa capability learning package, nandyan po yung TLE o yung Technology and Livelihood Education, nandyan po yung Home Economics and Livelihood Education sa elementary, values education at saka arts. Sa inquiry learning package naman po, nandun po ang science, nandun po ang health, and then may values education po. Another is the numeracy learning package. Yan po nakalagay ang mathematics, nandiyan po ang social science or ang araling panlipunan, physical education, and values education. So sa lahat po ng learning package, naka-embed po ang values education. Doon po sa traditional natin, ang values education ay 3 days lang po itinuturo sa isang linggo, pero sa amin po, yan po ay naka-embed sa lahat ng learning package. Kasi we believe na mas importante pa rin yung character ng isang tao, yung attitude ng isang tao kaysa doon sa kanyang knowledge. Okay po. Okay, yan ang compacted 4 chunks called Yes, learning po. packages, ano, Doc? Yes po. Okay po. Sa next slide po, ito po yung mga learning options natin. So sa amin po, ang learning option namin is flexible blended learning. So mayroon po kaming print, may digital, and then mayroong time na naka-online, and then virtual modalities of learning. So yung sasabihin, ano ba pagkakaiba ng online at saka virtual? Almost the same din naman siya. So sa amin po, mayroon kaming definition yan pareho. Okay. Pagka virtual, it is as if parang face-to-face pa rin kayo. Katulad ng ginagawa natin ngayon na magkakaharap tayo. Pero sa online po, pwedeng nandun si teacher, pwedeng wala si teacher. Okay po. So, ganun po yung pagkakaiba. Pero napaka-slight lang po ng difference kung titingnan natin, pero very meaningful po yan sa learning. So, yung virtual ay meron pa rin parang engagement. Face-to-face po. Opo, may engagement. While yung online may not be present sa visual. Yes po. Kasi ang consideration po natin dyan, may mga bata po na ang short span, ang attention span is less than 30 minutes. Pagkatapos, laro muna sila. Tapos, pagka balik ulit sila sa pag-aaral, ganun po natin sila tinitingnan dito sa design na to. So, ibig sabihin po, readiness ng bata sa pagkatuto ang ating priority, hindi yung ating readiness bilang guro, hindi yung ating readiness bilang matatanda. Na ready tayo magturo, dapat nandyan ka. No, in St. Paul, hindi. Readiness dapat ng learner dahil sila ang matututo, hindi tayo. Sila ang tinuturuan, hindi tayo ang tinuturuan. So, yun ang ating principle doon. Dok, napapansin ko nga, ang mga bata ngayon ay gusto online games lang eh. Online gaming, kahit na 24 hours, online gaming, okay lang. Pwede Yes, bang po. education 4 package mo, gawin mo na lang na game? Actually, sa totoo lang po, yung aming learning package 4, ay marami po doon ay games. Oo. Ang tawag po natin doon sa education is gamification at ine-explore po natin yung possibility na ML, yung mga online games ay magamit natin into education. Kasi lumalabas naman po sa pag-aaral na ang mga individual na naglalaro o mahilig maglaro ng online games ay mas mataas ang decision making compared doon sa mga hindi naglalaro ng online games. Mas magaling sila mag-decide. Dapat pala, Doc, encourage ko pa yung mga anak ko na mag-online games pa, ano? Yes po. Pero, ang kailangan po, syempre, mayroon din pong regulation. Importante pa rin po yung regulation. Sige, Doc. Kasi kung walang regulation, nadidipit din po yung purpose. Opo. So ngayon, online muna kami sa Rilakian, sir. Opo. Okay. So ngayon po,
binigyan namin ng panibagong definition ang attendance. Bakit yes, of all the issues ng learning, bakit binigyan niyo ng attention itong attendance? Kasi sa St. Paul, ang bagong definition namin ng attendance ay hindi yung presence or absence ng bata. Ang tinitingnan namin ngayon, ano ang iyong output, ano ang iyong nakompleto, ano ang iyong nakomply. So, kung na-comply mo to at hindi ka umattend do sa face-to-face instruction do sa virtual side ng learning, there's no problem as long as itong output natapos, na-comply or na-kompleto. Okay po. So, marami nagtatanong, will it work? Yung sagot namin, hindi natin masasabi kung gaano kalalim ang ilog unless na mayroon tayong panukat. Kami sa St. Paul, naniniwala kami na mayroon kaming panukat, kaya alam namin kung gaano kalalim ang ilog. So, hindi namin sinasabing ito'y mag-work sa ibang school, maaring ito'y mag-work lamang ay sa amin because it was designed para sa aming learner. Ngayon, kami naman ay willing din namang mag-share sa ibang institution, sa ibang mga katulad nito, kung tanungin nila ang aming kung paano namin ito ginagawa. At sa St. Paul, ganito namin siya ginagawa. Galing. Okay po. So, yan po yung aming design sa St. Paul. Sana po ay mayroon po kayong napulot na nuggets of information. So, totally po, kami po sa St. Paul talagang medyo medyo evolutionary po ang aming thinking. We do not reside doon sa traditional method, although ginagawa po natin yung springboard. Hindi naman po pwedeng totally mag-depart tayo doon. Kasi sabi nga, time is just it's just an illusion. There is no difference between past, present, and future. Iisa lang ang tawag sa kanila, time. Pero what is real is now. Kung ano yung kasalukuyan, yun lang yung totoo pagdating sa time. Ang past, hindi na nag-e-exist. Ang future, hindi pa nag-e-exist. So, ang kailangan nating aksyonan, yung nangyayari ngayon. At ang nangyayari ngayon, may challenge tayo sa pagbibigay ng education sa ating mga estudyante. So, therefore, we have to act. Yan po. Okay. Ang lalim ng paliwanag ni Doc. So, Kuya Edgar, Tom, ako muna ang mag-share ng takeaways ko sa presentation ni Doc Jimenez. Unang-una, maganda yung kanyang perspective sa paggawa nitong curriculum na to o ng model of learning nila na i-package niya yung 8 subject into 4 learning context lang. Ang isa sa mga tumanim sa isipan ko, actually ito yung word na dating hindi masyadong ginagamit. Pero ngayon, I think ma-appreciate ito ng marami, lalo pa ng mga bata. Yung pagiging teacher ay next normal na. Kailangan ay teacher coach o learner coach. Kasi naman pagka-coach ka ay ginagabayan mo So isang maganda ito na pinapatupad ng St. Paul. Tinatanong ko sarili ko whether na late ba yung aming invitation sa inyo. Kasi sa Lunes, mag-i-start na yung school. Baka mayroon pang gustong mag-enroll after na mapanood itong inyong broadcast na ito, ay sila ba'y makakahabol pa? Meron ba kayong extension ng enrollment? Yes po, ang enrollment po sa St. Paul hindi naman po nagsasara. So kaya nga po coach po ang tawag natin sa mga teacher kasi kung kung ang estudyante po ay na-late nang dating sa amin, iko-coach siya para yung hindi niya na-meet na learning competency ay makuha niya pa rin at makahabol siya sa kanyang mga kasamahan. So continuous po ang ating enrollment sa St. Paul. Yan, bago na naman yan, So para po doon sa mga magulang
O para doon sa mga bata na hindi pa nakakapag-enroll, yung medyo late na mag-decide, ayan po ang St. Paul, available pa pala. Bukas pa Yes po. kanilang eskwelahan para tumanggap ng mga estudyante. O Kuya Yes Edgar, po. ikaw naman, bago ko isiwalat yung aking pandiinan. Kakapulutan talaga ng malaking aral ito, Sir Vic, kasi as a Christians, ang pinapairaw ngayon natin, yung go viral naman, discipleship. So, sabi ni Doc, as a teacher, sa coach, meron din tayo bilang D-group leader, discipler, itututukan natin sila, yung mga member na nanlalamig na dahil hindi naman natin sinasabi na natatakot pero yung pag-alala nandyan lagi. Pero sabi ko nga, hanggat hindi ka nag-trust kay God, lagi kang dadalawin ng pag-alala. Eh, kasalanan pa naman yung worry ng worry. Parang wala kang tiwala sa Diyos na pinapaniwala mo pag palagi na lang sinasaksak sa isip yung takot. Yes. Kailangan na pairalin natin yung takot, yung pagkatakot sa Diyos. Hindi yung anong bagay na darating. Sabi ka ni Doc, yung importante yung kasalukuyan, ang paghahandaan natin yung future. Kaya yung hindi pa nag-e-exist, mag-e-exist yun kasi nasa Bible yun. Magaganap lahat to. So ang kailangan nito harapin. Huwag natin takbuhan. Huwag tayo magtago. We face. Pero kasama natin ang Diyos. Yan ang bahalaga. At ganoon din kasi ang Panginoon ang nagsusupply lahat ng pangangailangan natin. Ultimo yung wisdom, knowledge. Galing po sa kanya yon. So napakaganda yung mga encouragement ni Doktor. At may mga Bible verse pa siyang ginamit. Talagang tumatak sa isip ko. Sabi mo nga kanina, Sir Vic, dahil magkakasama na tayo, lalo ako tumatatag sa aking pananampalataya sa Diyos. Dahil katulad mong pogi, magandang lalaki, si Tom, at saka si Doc, at saka si engineer, masaganang pagpapala. Lalong-lalo na yung mga nanonood ngayong gabi, mga kapatiran, nandito sila. Okay. Okay. Thank you, Kuya Edgar. Ikaw naman, Tom, ano ang takeaways mo kay presentation ni Doc Jimenez? Ang takeaways ko for Vic is yung virtual and online, pati yung mentorship. Kasi naranasan ko rin na parang bumalik ulit ako sa pagiging estudyante. Nung nagkakaroon tayo ng D12, tapos yung mentorship nga ni Pastor Raul. So parang pag actual mo kasi nakikita, actual kang tinututukan ni Pastor Raul, parang nagkakaroon talaga ng focus. Unlike sa online lang kasi, pagka panoorin mo yung videos, may mga tanong ka eh. May mga tanong ka na gusto mo ng kasagutan, tapos to clarify things or questions in your mind. Pero once na nag-virtual ka at nandun nga yung mentor mo, andun yung mga nag-guide sa'yo, is i-guide ka na rin tama at the right time. Yun talagang on time ka na harap-harapan. Unlike online, para bang may tatanong mo, pero bukas malilimutan mo na itanong. So tama po yun, talagang mas maganda talaga yung virtual natin na D-group, yung go viral natin, yan. Nakakamiss nga yung every Saturday natin na go viral. Pero ganun pa man, talagang magtatayo na tayo ng sarili nating ministry, tapos tayo na po yung maghahawak. So tayo naman yung mag-share. Yun yung magiging natin. Yeah. Thank you, Tom. Alam mo, sa awa ng Panginoon, ay malay mo, mabigyan tayo ng pagkakataon ni Doc Jimenez na makapag-share din ng mga go viral natin sa kanilang campus, di ba? Yeah. Actually, tatlong guest na natin sa academy yung nagbigay ng intensyon na sila ay maging part nitong ating mga ginagawang ito. Kasi bukod sa pag-aaral ng siyensya, ng academics, at ng ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang napaka-importanting bagay sa ating buhay. Sabi nga, dalawa lang naman ang purpose, bakit nilikha ang tao? Kung ang silya ay nilikha para upuan, at ang lamesa ay nilikha para kainan, ang tao ay nilikha sa dalawang purpose ng Panginoon. Ang unang purpose ay yung makilala natin siya. So pagka nakilala natin siya sa pag-aaral ng kanyang mga salita sa Bible,
Ang susunod ay yung maipakilala naman natin siya sa iba. So yan yung natin. So hihingin natin ng tulong ni Doc Jimenez, ano. So ibibigay ko Wala na pong problema. pandiinan na takeaways bago natin tawagin si Engineer Nelson. Ano, at actually tayo ay lagpas na ng 1 oras. Di bali si Kuya Edgar naman magbabayad nitong ating broadcast eh. So hindi ako kinakabahan eh. Sabi nga nila, huwag kayong kabahan, nandito lang ako. Yeah. Yeah. So, this is God's will. This is God's bill. Yes. So ito yung aking isa sa matinding takeaway sa presentation ni Doc Jimenez, ano. Kung nung nakaraang linggo na i-share sa atin ni Dr. Alvin Crudo yung kanyang research sa mga estudyante, naka-bar graph, naka-pie graph, nakita niya kung ano yung mga response ng mga estudyante. That's why nai-align niya ng maayos yung kanyang pagtuturo. Ngayon, nakita ko, meron ding research si Doc Jimenez. Nakita niya na, ito ba sa mga, anong grade, Doc? Grade 1 to grade 6? Or Grade 1 to grade 12 po yan. yeah, grade 1 to grade 12, ayon Apo. sa kanyang data, sa kanyang pag-aaral, ang pinaka-most effective lang na time ng bata sa harap ng computer ay 3 hours. Napakalaking kaalaman po yan. Ano, so sa mga eskwelahan, sa mga nagtuturo, ay napakalaking tulong itong result ng kanyang research. Na yung gawin natin, maximize po natin yung 3 hours na time ng bata sa computer. The rest, wag natin silang pigilan na gumawa naman ng iba pa, hindi sa harap ng computer. Napakalaking learning sa akin yun, Doc. Thank you. Welcome po. At siyempre, tatawagin natin si Engineer Nelson kung nandiyan pa siya. Engineer, nandiyan ka pa ba? At tayo ay magtatapos. Pero bago tayo magtapos, ay ma-share muna natin, batiin muna natin itong mga nagpadala ulit ng message sa atin. Ang sabi ni Sir Nestor Del Rosario, itong si Sir Nestor ay masugid natin itong taga-subaybay. Lagi natin itong nakikita sa ating programa. Praise the Lord. God bless you all, brother. Sabi po ni Ka Nestor. Yung si Ka Nestor ay ano po yan eh. Dati nating kasamahan yan si FCIE. Ganon din. Si Pastor Raul is in the house. Good evening, everyone. Pasensya na po, Pastor. At kami hindi naka-attend sa movement seminar. Nag-conflict lang po sa time sa susunod. Sana na-record nila para maka-make up tayo. Ito rin po, si Dr. Alvin Crudo is in the house. Good evening to all. Siya po yung ating guest last week. And would you believe, ang kanya pong views na ay more than 1,700. Ibig sabihin, 1,700 na ang nakapanood ng kanyang sharing at more than 1,700 na ang na-inspire, na-encourage ng kanyang presentation. Salamat po, Doc Alvin. And siyempre, si Brother Edgar is in the studio. Good evening, Doc Alvin. Si Jomar, sabi ni Jomar, good evening po sa lahat. Nakaabot pa ron. Nakaabot pa, thanks God. Galing po sa trabaho yan. Ayun, sumagot kagad si Doc Alvin. Magandang gabi po, Brother Edgar. Magandang gabi din po, Brother Alvin. Ayan na, sumaludo na si Kuya Edgar. So, maraming salamat po. And habang hinihintay natin si President, siguro baka may announcement po kayo, Kuya Edgar, sa ating mga kapatiran. Okay, gawin natin regular ang pag-announce sa ating programa, ang CCF General Trias. Meron po every Sunday worship service, 9 o'clock in the morning, first service. Second service is 12 noon. Third service, 3 p.m. And fourth service, 6 p.m. Tapos meron po Welcome Monday na Bible study hosted by Brother Alan. Ginaganap po ito ng alas 7 ng gabi. At meron din po Thursday Prayer Night at ginaganap din po
every Thursday ito ng 6 p.m. So dito po, sama-samang nanalangin ng mga lingkod ng Diyos, kasama na rin yung mga viewers para ipag-pray ang kapakanan ng ating mga kababayan, kapakanan ng ating mga opisyales sa gobyerno, lalong-lalo ng ating Pangulo, at kapakanan din at kalakasan ng mga leader at katulad ng mga teachers, leader ng mga churches, at ating mga leader ng mga discipleship leaders din. At meron din po movement every Friday na ginaganap. Ito po yung layunin nito, Bring Men to Christ. Kung tawagin ay Men of Might. At ginaganap ito tuwing Biyernes ng alas 6. So kanina nagsabay yung programa dito at saka yung movement. So baka next Friday kung luluubin na Diyos, makaka-attend na kami. At Yes. ito po yung magandang layunin sa mga katatayan o kaya yung mga nais na maging leader ng kanilang tahanan. Kasi tayo bilang tatay, bilang lalaki, tayo po yung itinalaga ng Diyos na maging steward ng ating pamilya. Kumbaga tayo yung katiwala ng Diyos sa ating pamilya para hubugin sila na sumunod, makakakilala sa Diyos at sumunod, tapos ibahagi din yung pag-ibig ni Kristo sa mga taong hindi pa nakakilala. Yun lang, Sir Vic. Marami pong salamat. Okay, thank you kay Edgar. So Tom, baka meron kang announcement? Announcement lang po yung mga gustong sumali or gustong humabol sa mga Bible study, may lalabas po si Sir Vic na videos about GLC. And also kung follow nyo rin po yung greaterjoy.net, nandun po yung mga videos namin, yung mga ministry namin, tapos yung mga pwede nyong guides with the regards of prayer. At meron din po dun yung ministry dun sa bahay po nila Sir Vic na naka-records is pwede nyo po siyang panoorin for guidance din po ng OBBS and chronological Bible reading. Yun lang po, Sir Vic. Okay, thank you. Maraming salamat, Tom. So, at this point, tayo po ay magpapaalam na. At syempre, imbitahan po natin ang ating guest, si Doc Jimenez, para pamunuan tayo sa ating closing prayer. Doc, can you lead us in the closing prayer? Okay po, tayo pong lahat ay maglaan po ng katahimikan at ilaan po natin ang sandaling ito para sa pagpapasalamat at pagpupuri sa nag-iisa na lumikha at nakapangyayari sa lahat ng bagay. Amang banal, ikaw po ay dakila, ikaw po ang may kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang lahat ng bagay na nais mong pahintulutan ay totoo ngang mangyayari Lord. at walang anumang bagay na hindi mo pahihintulutan ang mangyayari sa lupa. Panginoon namin, ikaw ay dakila, banal at makapangyarihan. Ang lahat ng karunungan, ang lahat ng kalakasan ay nagmumula sa iyo. Gayon din ang lahat ng mga bagay na tinatamasa namin sa mundong ito. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng aming mga nakasama sa gabing ito. Sina Brother Vic Marasigan, si Brother Tom at si Brother Edgar. Nawa po Panginoon, patuloy po ninyong basbasan at pagpalain ang kanilang mga gawain. Patuloy po ninyo silang bigyan ng karunungan, ng malakas na pangangatawan at ilayo po dito sa banta ng coronavirus na kasalukuyan pong nararanasan ng aming bansa at ng aming mga kababayan, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong panig po, sa lahat ng panig po ng mundo. Panginoon, maraming salamat po sa mga bagay na patuloy po ninyong ipinagkakaloob sa St. Paul, lalo na po sa karunungan na patuloy ninyong ibinibigay sa aming presidente, si Engineer Nelson, at sa kanya pong asawa, si Ma'am Weng. Salamat po Panginoon sapagkat patuloy po ninyo silang pinagpapala. Panginoon, pagpalain po ninyo lahat ng mga nanood at lahat po ng nakapakinig ng aming pinag-usapan ngayong gabi. Nawa po Panginoon, ang lahat po ng ito ay maging kapurihan sa karangalan ng iyong anak
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen, Dr. Menes. Thank you po. Ayan na naman po, mga magulang at mga kapatid. Isa na namang mapagpalang gabi ng pagkakatuto ng kaalaman dito sa new normal sa educational sector, sa academe. Nalaman natin kung paanong may mga eskwelahan pala na 3 taon pa lang mula nang sumapit ang pandemya nito ay ready na sila at napabilis ang kanilang paglo-launch ng paggamit ng technological platform para makapag-coach ng kanilang mga estudyante. At kamangha-mangha dahil sa sila'y patuloy na tumatanggap ng mga estudyante. Hindi sila nagsasarado ng pinto. So sa mga magulang at mga estudyante na hindi pa nakakapag-decide, maaaring kayo ay hindi pa nakapag-enroll. Ayan po, nakita natin ang St. Paul Technological Institute na nandito sa Dasmariñas, Cavite, na alam naman natin ngayon na hindi na hadlang ang geografiya upang tayo ay mag-enroll. In fact, dito po nalaman ko sa presidente ng St. Paul na kahit nasa Ilocos ka o kahit nasa Bicol ka, pwede ka mag-enroll sa kanila dahil sa online naman, virtual ang ginagamit nila. Hindi mo kinakailangan pumunta dito sa kanilang campus sa Cavite. At nakita rin natin kung paanong ipinackage nila ang 8 subjects into 4 main courses na lang para hindi maumay ang mga estudyante. Ano? And kung paanong ang kanilang oras ay limited lang sa 3 oras sa isang araw. So nakita natin yung kahandaan, nakita natin yung pamumuno, nakita natin yung forward thinking ng 2 sa matataas na opisyal ng eskwelahang ito. At ako po, kasama ng aking mga kapatid o mga brothers dito sa FCIE Workplace Ministry ay nagpapasalamat dahil sa pagkakataon na marami tayong natutunan kay Engineer Nelson Remulla at kay Dr. Jonathan Jimenez. So yun lang po, magandang gabi sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. Hanggang sa susunod na linggo po, mayroon pa tayong isa na guest dito sa Academe at pagkatapos po ay lilipat naman po tayo sa agriculture and fisheries sector para malaman din natin ang kanilang kalalagayan. So that's all po and maraming salamat sa inyong lahat. Paalam na po tayo. Thank you, Doc.